I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello, University again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ayan. Mayroon tayong updates video. Ayan, nakikita nyo? Oh, ito. Sabi ko sa inyo guys, grabe ngayon ang administrasyon na talagang kumikilo sila. Nagtatrabaho sila ng gusto. Bakit kanyo? Ayan mga smuggle na yan mga sasakyan. Sabi po dito guys, basahin po natin para kompleto, detalyado. Ayan, sabi ng PNA, 12 smuggle cars worth of 10 million size at Manila Port. Grabe. June 8, 2025. Talagang hindi sila nakakalusot, mga beswa. Hanggang dyan na lang sila. Yan po ay courtesy po ng PNA. Sabi po dito guys, tingnan nyo. Grabe, ang daming sasakyan. Sabi dyan, the Bureau of Customs, BOC, has intercepted 2 shipment containing 12 smuggled motor vehicles worth of 10.8 million. Oh, grabe. Kala ko 1 million. 1.8 million. 10 million pala yan. 10.8 million at Manila International Container Port. The agency reported Dagay. BOC, Custom Intelligence and Investigation Services Directors Bernie Enciso said the shipments declared as a car accessories and supplies were flagged following the derogatory intelligence. X-ray scan revealed hidden motor vehicles prompting a full physical inspection. The size vehicle found on June 5, including 1 unit each of 1996 Acura Integra, 1999 Honda Civic, 202 Honda S2000, 204 Honda S2000, 207 Mini Cooper S3 units of 1998 Honda Civic, and 4 units 2000 Honda Civic. Agay, kudos naman talaga sa BOC guys. Siyempre kaya Commissioner Rubio, no? The shipments consigned to Danish Consumer Foods Trading arrived from the United States last month. Ay, naku, di na kayo talaga nakakawala. Ang akala nyo kasi si Poncio Pilato na nakaupo sa Malacanang, doon po ay nagkamali. Custom Commissioner Benvenuto Rubio said the act clearly violated Section 1400 of the Custom Modernization and Tariff Act. He vowed to holds those involved accountable. Ayan. Basta Pangulong Marcos, ika nga, basta Marcos ang nakaupo, asahan nyo po yan. Lilinisin at lilinisin niya. So dahil dyan guys, ito pa ang matindi mga kababayan. Ito pa. Alam nyo kung ano yan mga beswa? Aba, sa mga taga Davao, sabi nila malinis. Walang busya doon daw guys. Pero wag kayo. Ito, ano yan? Basahin po natin para kompleto detalyado. Ang busyag kasi guys, binaliktad ko lang. Shabu yan. Busyag ang tawag ko. Ito, para kompleto detalyado, okay? Basahin ko. Sabi po ng Inquirer Net ito mga kababayan NBI confiscate 23 million worth of narcotics in Davao City. Go. Shout out kay Basti. Diba? Sabi may nagko-comment paano nandyan yung protector naloko na. Kaya na June 8 2025. Agay, diretso. Sabi dito guys sa Manila, Philippines authorities size 23 million worth of illegal, ayan, goods
at a residential unit in Davao City on Sunday morning today, according to the National Bureau of Investigation, which is ang NBI. In a report that NBI Southeastern Mindanao Regional Office, Simro 11, said it conducted on drug operation at residential unit in a subdivision in Cabanatian. The place was supposedly being used as a repacking and distribution hub for illegal goods. Ay, nako, talaga naman. Shout out sa mga taga Davao. Kasi guys, sa Davao ngayon, grabe po ang baha sa kanila, antindi. Pero yung mga pinuno nila nandoon yata sa dahik. Ayan, nakalagay, pag-asa warned of flooding. Tuloy. Ayan, tuloy. The entry and evidence recovery revealed a covert gorge operation camouflage under the guise of routine delivery services. The NBI said below is the list of narcotics and gorge paraphernalia confiscated by the authorities. Agay! 4,885 kg of whose estimated street value of 5.86 million. Goes. 1.575 kg of busha, estimated street value of 17.325 million. Goes. For foods delivery boxes used to conceal ng gorge distribution, hid the sealer and repacking tools. A range of imported cannabis-based products and multiple boutique suites, B3SCT, concretes, multiple cows, exotic and cereal edition package, multiple package, extrants, pin, board has head bells, big chip, guava, leaf, resin, sluggers, hit this crucible. Kung nakikita nyo guys, nilalagay nila sa mga nababanggit, no? Para hindi daw mahalata. Nilalagay nila sa mga tawag dito. Nilalagay nila sa food delivery mga kababayan para hindi malata sa mga candy. Naku, mag-ingat kayo. Baka may mga kinakain natin puro bosya pala. So ayan, kung nakikita nyo dito mga kababayan, mga mga yung karton ng mga foods, ayan, diyan nilalagay. Yun yung binasa nga natin nako, matindi ito guys. Sa mga boxes pa, ang akala nila hindi po madidetect ng immigration, tapos nilagay pa nila doon sa lagay ng ayan, mga box yan guys. Ito pa ang dami yan, 23 million mahalaga yan sa Davao City na kumpiska mga kababayan. Hindi lang yan mga bes, ito pa. Nakita niyo yan kung gaano katindi. Naglilinis si Pangulong Marcos Jr. kasi gabundok gabundok ng mga bosya ang nahuhuli guys. Sa totoo lang, ang daming mga high individuals na yung nakukulong, mga banyaga, mga talagang drug lord sila. Hindi lang yan, ito pa. Yes, ayan. Yan lang ipakita natin Sabi niya, 3 alleged gorge personalities, including a high-value target, were arrested and approximately 1.36 million worth of suspected busya was seized during a bypass operation in Barangay Garing, Consolacion, Cebu on June 5,
Ayan, click the link. Oh, short lang po yan. Naku po. I think ano to guys, no? June 6. Ayan. Biro nyo yan guys, 1.36 million in suspected Boscia and size in Cebu. Oh, goes. Oh. So yun guys ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. Thank you. Bye and baboos. God bless Philippines. Sabi po ng Daily Tribune.